Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Aimee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, I'm me salita, I'm me gawa. Number 39 sa balota, I'm me Marcos. Obvious na yan. May connection sa eleksyon. Naninira sa eleksyon. Ganun lang yan. Sobrang obvious yan. Kasi wala naman tamang mangyayari. 2 to June 13, ano mangyayari doon? Baka pagpipirma pa lang ng mga pag-submit, matagal na eh. Hintayin na lang sila ng July para hindi halatang sa election pala yung target. Hindi ko makita kung ano yung basihan kung bakit mayroong nag-file ng impeachment complaint. I'm not defending the president, pero yung the act itself na mag-file ng impeachment complaint na walang basihan, kita mo yung kung ano yung motive. Siyempre, politika. Karapatan ng lahat na paaring mag-file ng impeachment complaint. Ang tanong lamang dyan, may basis ba? Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment, pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Well, ang tanong ko lang... Harap nitong paratang na isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Ito ay matapos niyang dumalo at presenta ang kanyang sarili ng unang preliminary investigation ng Prosecutor General sa Department of Justice, kung saan ilang ulit na iginit ng naturang Vice Presidente na no comment muna sa mga tanong ng media ukol sa kanyang hindi pagtalikod sa mga reklamong kanyang kinasasangkutan. At hindi pa muna siya makapagbabagi ng kanyang mga pahayag o miski reaksyon man lamang sapagkat ito raw ang payo at sabi ng kanyang mga abogado. Sabi ng mga abogado ko, wag daw ako malita. Magsasalita ako pag wala ang mga lawyers ko pero hindi ako makapagsalita kasi nandito sila. Si Vice President Sara Duterte, ikalawang Pangulo ng bansa, ay kasalukuyang naharap sa mga reklamong inciting to sedition at grave threats. Kaugnay ito sa lantarang inihayag ng Vice Presidente na pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong kasama sina First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Marquez. Ibinagi kasi ng ikalawang Pangulo na mayroon muna na siyang inutusang pumatay mga ito sakaling may masamang mangyari sa kanya. Ngunit sa kabila nito, umaasa ang kanyang kampo na magkakaroon pa rin ng due process sa mga paratang na kinasasangkutan ng Vice Presidente. Ayon kasi kay Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado niya, inaasahan nilang daraan sa tamang proseso ang mga preliminary investigation dito sa Department of Justice. Well, we expect due process. That's the minimum. No? We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Ito naman ay agad na sinagundahan ng isa pa niyang abogado na si Attorney Paul Lim. Gid kasi niya na dapat mayroong due process sa bawat prosesong isinasagawa sa bansa. Saklaw ang investigasyon sa mga paratang isinampa laban sa Vice Presidente. Sinabi naman ni Attorney Powa, lahat naman ng tao at makaasa na mayroong due process talaga sa lahat ng mga proseso sa bansa natin at hanggang doon lamang po siguro masasabi natin. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago
o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan? Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero iboboto ko si Amy Marcos. Iboboto ko rin si Camille Villar. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan
ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan undangon nato ang batasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayaw-sayaw ra o magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok, undangon ang mga party list na gipanag-iya sa mga dato. Undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyales. Undangon ang budol o pagpamakak. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Alam ko hindi kayo matutuwa, pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Iboboto ko rin si Camille Villar dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatya. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics, sa bangungot ng Typhoon Yolanda, kung saan ang mga Pilipino
ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso. And let us all save the Philippines. Ako si Inday Sara Duterte, isang botante. Syukran.